Magandang buhay, mga kasimbahay. Panibagong araw na naman upang tayo ay magnilay. Samahan ninyo ako, ating pakinggan ang Ebanghelyo sa araw na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, nakatayo si Jesus sa baybayin ng lawa ng Genesaret. Pinagkalimpumpunan siya ng napakaraming tao na ibig makarinig ng salita ng Diyos. May nakita siyang 2 bangka sa baybayin. Nakalunsad na ang mga mangingisda at naghuhugas ng kanilang mga lambat. Lumulan siya sa isa sa mga bangka at hiniling kay Simong may-ari ito na ilayo ng kaunti sa tabi. Naupo siya sa bangka at nangaral sa mga tao. Pagkatapos niyang magsalita ay sinabi niya kay Simon, "Pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli." Sumagot si Simon, "Guro, magdamag po kaming nagpagod at wala kaming nahuli. Ngunit dahil sinabi ninyo, ihuhulog ko ang mga lambat." Gayon nga ang ginawa nila at sa dami ng kanilang huli ay halos magkansisira ang kanilang mga lambat. Kaya't kinawayan nila ang kanilang mga kasamahang nasa ibang bangka upang magpatulong. At lumapit naman ang mga ito. Napuno ang 2 bangka na halos lumubog. Nang makita iyon ni Simon Pedro, siya'y napatira pa sa paanan ni Jesus at nagsabi, "Lumayo po kayo sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y makasalanan." Nang gilala siya at ang kanyang mga kasama dahil sa dami ng kanilang huli. Gayon din sina Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo, na mga kasosyo ni Simon. At sinabi ni Jesus kay Simon, "Huwag kang matakot. Mula ngayon, mamamalakaya ka ng mga tao." Nang maitabi na nila ang kanilang mga bangka, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli. Ito ang paanyaya ni Jesus sa mga mangingisda sapagkat sa pamamagitan nito'y maipakikita niya sa kanila kung sino siya. Naroon man ang pagpapaliwanag at kapaguran ni Pedro sa kawalan ng huli ng isda na naig pa rin ang kanyang paggalang kay Jesus. Hindi pinairal ni Pedro ang kanyang dunong bilang mangingisda. Bagkus, hinayaan niyang si Jesus ang manaig sa kanyang gawi at pagkalaon sa kanyang buhay. Napakagandang makita na inaamin naman ni Pedro ang kanyang kakulangan ng pagtitiwala kay Jesus. Sa tuwing nagkakasala tayo at binabagabag ng ating budhi, tayo ba'y humihingi ng patawad kay Jesus nang may kababaang loob? Naway hindi sumama ang ating loob sa kamalayang makasalanan tayo. Bagkus ay maging paanyaya na magbagong buhay sa bawat sandali. Sa gayon, ang ating pamamalaot, pakikipagkapwa, pagkilos at pag-iral sa araw-araw ay magiging tiyak na mabunga. Pagsasagawa. Marami tayong pagkakataon sa maghapon upang makatagpo si Jesus sa ating pamamalakaya. Paano natin siya makakadaupang palad ngayon?